personally, iba doon sa mga taong kaibigan mo, kamag-anak mo, nakilala ka talaga as in, simula noon hanggang ngayon. So, yun ang pinagkaiba nila. Yung social media business natin kasi, lalong-lalo na sa mga bashers, ang nakapokus lang sila doon minsan sa mga mali na ginagawa mo, which is, kahit hindi nga yun yung tamang kwento eh, gagawa pa sila ng tawag doon, bit clip para i-post lang yung negative mo, negative sides mo, hindi na nakikita yung magandang ginagawa mo. So yun yung pinagkaiba. Ayun, sa tingin niyo po kung pwede po natin mas-specify, may instances po ba na nakita niyo kung gaano po nila inedit yung mismong pagka, paano ba, parang ibang-iba po yung nakita niyong mukha niyo or yung ugali niyo po sa pinost nila sa mismong ugali? Yung mukha kasi, ito na talaga. Social media or personal na buhay, ito na talaga yung mukha ko. Ang sinasabi ko dito pinagkaiba, yung minsan may mga, di ba, may mga vlogger, may mga minsan na-interview pa tayo ng mga sa television. Tapos doon sa mga nagkakat ng video, malaki talaga pinagkaiba. Kasi, for example, nag-taping, nag-shoot dito si nagbigay ng appointment sa akin si Miss Corina Sanchez. Doon lang tayo magbase. Yung time na pagtikim niya ng sikin, tapos pinakat na kasi matatapos na nga kami. Inedit nila na pagtikim daw, umayaw na kaagad. Which is hindi naman din talaga yun ang totoo. Ano yung feedback, di ba? Negativity, yung feedback ng mga tao. Binase lang din ng mga viewers, yung mga, lalo na yung mga bashers, yung nakita nila doon sa video. Pero kung tutuusin, siguro umabot yun ng I think 20 minutes yung usapan namin, ay wala pa nga 30 seconds yung video na pinakita. So all in all, hindi talaga lahat pinakita, yung negative yun ay tinignan. So yun yung pinagkaiba na sinasabi ko. So yung mga nakapanood din po. Yes, yung hindi alam yung story, nakala mo yun talaga na which is hindi naman. Ito pa, yung mga videos ko na lumalabas na masamang ugali, nagbago dahil lang sa pera, nababago talaga yung ugali ng tao. Ayun naman yung mga minsan, may mga times talaga. Katulad sa inyo kanina, hindi on the spot na nagpa-interview ako kung saan tayo ang ginagawa. Pero ngayon binigyan ko naman kayo ng time para mag-interview kung ano man dapat pag-usapan natin. So ganun din yung makikita nyo the past na wait lang ha, kasi may ginagawa ako eh. Ayun yun yung sinasabi ko eh. Kung hindi mo ko naintindihan, hindi mo talaga maintindihan. Pero kung maintindihan mo ako, di ba? Much better. So, yun. So, ang dami lumalabas na ganun. Mga short, ang tawag doon, bit clips. Bit clips, no? So, ang dami lumalabas na ganyan. So, yun talaga sinasabi ko na malaki ang pinagkaiba ng social media. Yung nakikita mo lang, base lang sa nakikita mo. Doon talaga sa nangyayari. Nakita mo talaga yung buong pangyayari mong kwento. Maraming salamat po. Sa susunod naman po, sa inyo pong mismong palagay bilang kayo magpupulis si Diwata po, ano po yung kadahilanan po ng inyong mismong pagsikat? Tingin mo po ba ay meant to be for takana ito or ito ba ay talaga yung goal niyo po na sumikat po para maging successful or naswertihan or coincidence lang po yung pagsikat? Alam mo, magandang katanungan yan kasi ako sa sarili ko hindi ko inisip talaga na sumikat. Hindi ko inisip na maging negosyante ako. Kusa na lang siyang dumating. Siguro ito yung nakatadhana sa akin na bigay ng Diyos sa atin. Kaya naniniwala talaga ko na ang pag Diyos talaga nabigay ng swerte sa iyo, ibibigay niya talaga. Pag para sa iyo, para sa iyo. Ngayon, yung mga time na hindi pa para sa iyo, huwag ka lang magmadali siguro. Kasi kanya-kanya tayo may nakatadhana naman na buhay. Siguro hintayin mo lang. Kung alam mong hindi pa para sa ngayon, magtiis ka lang, magtiyaga ka lang, kang sumuko sa mga pagsubok ng buhay. At darating din yung time, yung panahon na para sa iyo. Hintayin mo lang yun. So yun yung natutunan ko. Maraming salamat din po. Sunod naman po kasi ay nahapon bilang sa research na po namin ay nag-invite din po kami sa mga past years. So gusto po namin i-acknowledge din po yung pagiging part natin ng LGBTQ plus community po. Tingin niyo po nakatulong po yung kasarian niyo and yung expression niyo sa kasarian niyo sa inyong pagsikat at siguro pwede. Alam mo kasi, naniniwala ako na yung gender, lahat naman tayo may mga di ba, kanya-kanyang may LGBT, may straight, tunay na babae, tunay na lalaki. Yung pag-asinso at kasikatan sa buhay, yung pagyaman, depende yan sa personalidad. Either bakla ka man, or straight ka man, lalaki ka man. Depende pa yan sa diskarte mo kung paano mo iangat yung sarili mo. Wala yun sa kasarian, yung pagsikat at pag-unlad ng isang tao. Naniniwala ko doon na sarili mo pananaw yun. Tama po. So, kahapon po kasi actually ay naggawa din po kami ng survey around here po. And yun po sa lumabas sa survey na yun po na galing sa respondents namin na mas prefer daw po nila ngayon yung imahe nyo nga po na mas prefer
lagi po matuot ng damit kaysa sa puno na yung mga masarap ang tayo ng mahaba-haba ang buhok at nanagaw. Ano po yung opinion niyo po dito sa opinion ng tao sa inyo? Okay, I respect naman, di ba, sa LGBT namin kung ano ang gusto mong gawin sa buhay mo. Kasi ikaw yan eh. Bilang isang LGBT, supportan na lang ako kung saan ka maging masaya. Ang importante dito kasi wala kang ginagawang masama, wala kang napakang tao. So, doon ka nag-enjoy eh. Ako naman, ito kasi yung gusto ko, simple lang, at saka ito yung nakahiligan ko ever since. Kaya ganito ako manood. Pero if ever siguro kung nakahiligan ko mag-gown, magsuot ng mga pambabae, magpahaba ng buhok, magpariban, magparitoke, kung magiging masaya ako doon, gagawin ko. Pero so far, ito lang muna tayo, dito na tayo nakilala, mas komportable ako dito sa ngayon, so ito lang muna ako. Ito yung personalidad ko. Kung ano po natin, just specify po natin ang kaunti. Tingin niyo po ba mas komportable po kayo sa way ng pananamit niyo noon kumpara noon po ang masarap ang Actually kasi komportable naman ako kahit alin sa dalawa doon. Kaya lang syempre, nilalagay ko din naman sa lugar kung ano ang tema ng gagawin ko. For example, pageant. Hindi naman pwede nakaganito ka. Di ba? Ibabagay mo naman doon sa tema ng show na kailangan talaga nakagown ka, sumabay ka doon sa mga mukhang babae. Kasi yun lumalabang ka ng beauty pageant, kailangan magmukhang babae ka rin. So yun. Maraming salamat po tapos sunod naman po sa inyong palagay po kasi po makikita po natin kung gaano kasikat sa social media ngayon po yung parisan ninyo and kayo po mismo. Tingin mo po ba isisikat pa rin ito parisan ngayon po? Hindi ito na vlogger nakita sa social media. Alam mo kasi maraming salamat sa blessing. So tulad ng sinabi ko, hindi ko na mahinagan sumikat. Pero nangyari, kung sikat man ako sa paningin ng mga ibang tao. Pero hindi ko na-consider sa sarili ko na sikat ako. Ganito kasi yan. Panahon yan eh. Wala kasing kasikatan na permanente naka-stiga lang sa taas. Lahat po ng kasikatan ay nalalaos. Lahat ng magaganda ay nalalaos. Di ba? Yung parin sa yung kasikatan nawawala yan. Pero ako, sa tindahan ko, kahit mawala man ako sa social media, itutuloy-tuloy ko yung business ko kasi ito na yung iniisip ko na magiging trabaho ko o hanap buhay ko habang nandito sa Diwata, habang nandito sa mundo sa Diwata. So, siguro mawala man yung kasikatan natin sa social media kasi alam naman natin lahat ang social media hindi naman nagtatagal talaga, wala naman permanenteng kasikatan, itutuloy ko na yung pangarap ko sa buhay, itutuloy ko yung negosyo ko. Diba? Kasi naniniwala ko na hanggat maraming kumakain, maraming nagugutom, may kakain at may kakain pa rin talaga. Lalong